best kapag pa-entrance ka, papasok dito sa accommodation. Ganito naman itsura dito sa harap. Tapos may garden, mag-barbecue kayo dyan. So ang pangalan ng apartment na ito is Apartment ni Anita. Located siya sa Opatija, Croatia. At ang bayad dito per day is 50 euro buong apartment. Since umuulan sa labas, mag-accommodation tour na lang tayo, no? So pagpasok mo, ayan yung makikita mo. May malaking sofa. Pwede siyang maging bed. Pwede din siyang maging sofa. Sofa bed. So may malamisang pang-animan sa gitna. Ayun naman yung kusina. Ito naman yung banyo. Ganyan ang itsura niya kapag dito ka nakapwesto sa kusina. At ito naman yung banyo. Dito sa sala. I mean, unang banyo. May labahan ako kasi maglalaba ako kasi maulan. So, maglaba na lang ako. Ayan. May tuwalya, may sabon. Wag ka, 4-star tong accommodation namin. Ayan siya. Ito naman yung itsura niya mga bay. Tada! Dito naman tayo sa kusina. Ayan yung itsura ng kusina. May lamisa din doon, pang tatluhan. Ganyan yung itsura ng lutuan o dyan sa kusina mismo. Kung saan ka maghuhugas at magluluto at kung ano-ano pa. Ito naman yung kwarto mga besh. May cabinet doon. Ayan yung kama. Tapos may pa-table din sila dyan. At ito naman yung CR sa kwarto. Shower. Ganyan yung itsura niya. Diyan sa may salamin. Ayan naman yung view kapag andito ka sa CR. Ganyan yung itsura niya. Hi mga besh, so kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at kung ako ang tatanungin nyo, mas okay pa ako sa alright dito. So for today's video, gaya ng aking pa-intro, kami ay nag-holiday dito sa Croatia. At ang una naming lugar na napuntahan is dito sa Opatija. Dito kami nag-accommodation sa loob ng 1 linggo. So sa loob ng 1 linggo na yun mga besh, maraming nangyayari pero syempre hindi ko napapakita lahat dahil hindi ko naman binidyo lahat. So habang kami andito sa Opatija at hindi maganda yung panahon, may araw na maganda, may araw na hindi. So yung mga araw na hindi ganun kagandang panahon at hindi pwede makapag-swimming sa dagat, is nag-decide na lang kami na mag-ikot-ikot dito sa Opatija para naman makita namin ang Opatija dahil nga kami ay nagsasakyan. So yun yung maganda kapag kayo ay nagbabiyahe or nagta-travel ng by sasakyan kasi makakapunta kayo or mapupuntahan nyo yung mga kalatig barangay o ano ba tawag doon, kung saan kayo nag-stay. So ito nga is nasa Opatija kami at habang kami nga ay nandito sa Opatija is nag-ikot-ikot kami dito sa karatig barangay. So sana ay magustuhan yung mga besh at enjoy watching. Ang daming isda, oh. Hala, gusto kong mamukot. Uy, ang ganda ng kulay ng isda. Para siyang zlata prash mamaya. Hala, ang daming isda. Parang timang, ano? Parang ngayon lang nakakita ng isda. Wala, nakaka-amaze lang. Ayan, ang dami na lang.
Pag naglakad-lakad ka dito sa Pattaya, makakita ka ng sa gilid-gilid ng isda, tuyom, o ano, yung mussels. Siguro talaba yung mga nasa ilalim sa bato. Sarap ng isda, oh. Fresh na fresh. Tapos may crabs pa pala. Nakita nyo ba yung crabs? Ayun, oh, ayun. Chirig. Crabs yan, mga bears. Ang cute. Ang sarap kunin, no? Sarap pumunta sa tubig, tapos kunin silang lahat. No. Okay. Kumakain housemate ko, ah.
Ito yung bago naming accommodation dito sa New Betsy. So, pagpasok, ayan yung makikita. Salamin. Hi. Sarado natin kayo malamig sa labas. And, papunta sa living room. Ayan. Password sa Wi-Fi. Tapos, ayan yung living room. / kitchen. I like the color sa kitchen, no? Black. You can use everything here. Tea, kava. Tapos yan, pwede mo rin kainin. Alam niyo kung anong gusto ko dito? Ito. Kay may ano sila, may mosquito. Ayan. Doon kasi sa Upatiya, wala. Lagi ang daming lamok. Ayan yung pinto. Ito naman yung, I think, ano sa man microwave or, I think microwave. Yeah, microwave. Cute sa microwave. Tissue, pot holder. Sabi tapos, dishwasher. Tapos, mga kitchen utensils. Yan. Ayan. Tapos, lutuan. Tapos, yung, ayan, mga asukal, asin, baso, plato. Ito naman yung mga baso, yung nandun plato. Ayan siya. It's nice, beautiful. Ito naman yung kwarto. Ayan siya. Balcony. Ayan yung itsura kapag dito ka sa balcony. Ito naman yung balcony. And also, meron silang ayan, mosquito net. Gusto ko yan. Kaya ang daming lamok. Balcony. View. Olive. Maganda siya. May aircon din ata to. In fairness, may vacuum. Ayun, aircon. Good. TV. Pala yung refrigerator. Ayan. Ito naman yung sa frozen. Nih, ang laki ng space sa frozen. Good. Gusto ko to, besh. Ito pala yung CR, no? Ayan. Banyo CR. Tsaka kung gusto mong mag-lava. Lava dani, lava mo. You can use the washing machine, mga besh. So, yan siya. Gusto mo maglaba, may planggama.
magugutom, besh. Ang dami pagkain. So, ayan yung view sa labas. Aray ko, patayin muna natin yung ilaw. Medyo mainit ngayon. As you can see, the sun is rising. Tapos, nagluluto ako ng breakfast. I mean, ano lang, tirato ko to kagabi, yung ginisang gulay na may ito, pazulkan tawag dito, or bagyo bean sa atin. Tapos may tira kaming kanin, kaya yan, hinalo ko na lang yung kanin dyan. Tapos ito yung batong-bato. Kailangan kumain mga besh kasi gagala na naman ang mga baby niyo. As usual, lagi naman. So, sabi ng housemate ko, kailangan kong kumain kasi pag gutom ako, nawawala ako sa sarili ko. Nangaaway ako ng hindi lang asawa ko. So, ayan yung magiging breakfast ko for today's video. Tapos na din pala akong naligo mga besh at hindi man ako natuwa dito sa ano nila. Dapat pala tinanggal ko na to. Ito ata yung lintik na nangangamoy ano eh. Oo, amoy ano nga siya. Nangangamoy ano to. Nangangamoy plastic na sunog. Dapat pala tinanggal ko na lang. Ayan na lang siya. Sige. Uulitin ko. Kasi amoy plastic talaga siyang sunog. Ngayon mo yung buhok mong ano, kakaligo mo lang. Mangangamoy plastic na naman siya mga besh. Ito pala yung outfit check ko mga besh. Kasi medyo malamig sa labas. Kahit mainit siya. Kasi nasa 18 lang ata yung temperature. So, kailangan daw magdubol-dubol kay masakit yung likod ko kasi kahapon. Nagiga-higa kami sa gilid ng dagat. Malamig yung bato. So, medyo inabo ang vision niya. Dress to. Ano na lang isapawan. Wait lang. Kita niyo ba? Char! May pa-outfit check pa siya vision niya. So, ayan siya. Binili to ng kapatid ko eh. Yan yung itsura niya. Ano ba pagsuot ko to? Parang akong nakahubad. Kasi parang kang walang suot na damit. Actually, nag-double pa ako ng t-shirt sa loob na puti. Kasi malamig sa labas pag humiga ka sa gilid ng dagat. So yeah, ayan yung suot ko. Timpla muna tayo ng kape. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero ganito ako magtimpla ng kape mga besh. Papakita ko sa inyo. Ganyan, punong-puno mga besh. Hindi ko alam kung ako lang ba or hindi. Pero pag hindi talaga yan puno mga besh, parang hindi ko siya kayang inumin. Hindi ko alam kung bakit. Kahit hindi ko siya minsan nauubos. Gusto ko punong-puno yung tasa ko. Gusto ko yung umaapaw. Ito yung papaya na nabili namin sa Opatiya. Honey, you will eat this? Are you sure? Hinog na ba ni? Naku ano? Crazy ko na ko. Kaya nagreklamo ko. Yung ko na dili na ako mamove akong kape kaya matapon. Crazy also ba? Hindi ba naman daw ako baliw eh. Kain na nga ako. Mga besh, 8 euro ang kilo. Ito 10 euro. 24. 5 euro. Gihanjo na mo gihanjo naman og 6 euro. Wala ni sugot si kuya. Pero ang 2 ka kilo 15. Thank you. Bye bye. So ito lang yung isda di area dito. Was das erste Mal, dass die Kuckuck. Here, happy birthday. Pumali. Yeah. Tam, happy birthday.
What a wonderful Lord. World. Cute cake. May bayad sa loob pero ayaw namin umakyat kasi malakas yung hangin, mas malakas yung hangin doon sa loob. I mean sa taas. Pwede kang umakyat doon. Makita mo yung view sa lahat. Ay, Diyos ko, kalakas ng hangin. My goodness. Ah. Mga bes, arang putian na to para tayong susunduin ni Lord. Ito yung binili kong calamari. Kita nyo ba? Ayan. Hindi nyo man kita. Uy, ayan, ayan. €7.90. Pag samahan mo ng french fries, €10. Ang price sa french fries, pag french fries na bilhin mo is $2.60. So, sinamahan ko na kasi $7.90. So, nasa €1 something lang yung ano. 190 lang yung fries, di ba? Tama ba? Iwan ko sa inyo. Pintahin nyo. So, ayan siya. Ito yung sauce. Deep. Alam nyo, hindi ako binigyan ni ate ng pantusok. Buti na lang. Meron akong ganito. Bratislava to eh. Nung bumili ka ng french fries sa Drash Jack, hindi ko tinapon. Lagay ko dito sa sakyan. Napakinabangin ko siya. Kasi hindi ako binigyan ni ate ng ano, pantusok. Lamig kayo calamaris mga besh.
Masami siguro ni siya pag suka akong gibutang. Ay, sukay lang ibutang. Dili ning yan ani na sus. Mga besh, mura ko gitagawa, nakakita ako ng cactus. Daming cactus mga besh, oh. Laki ng cactus mga besh, oh. Ah, dalawang klase siya. Ito. Ayan, may bunga. Tignan niyo yung bunga niya. Tapos, ayan. Oh. Tingin si kuya eh. At ayan nga mga besh, no, gabi na, ditong mga oras na to, andito kami sa Nievitsi. Nanonood ng sunset, kaming dalawa ng aking housemate. So ang Nievitsi mga besh is sakop siya ng Kirk Island. So bago ka makarating dito sa Kirk Island is kailangan mong tumawid doon sa tulay na sa tuwing tumatawid kami hindi ako humihinga. Kasi takot ako mga besh sa mga matataas na lugar, lalo na kapag ang baba ay tubig. So ayan yung aming buong holiday dito sa Croatia mga besh. Maganda yung Kirk Island. Kaya kung kayo ay nagbabalak mag-holiday dito sa Croatia, kung kayo ay nandito sa Bratislava, is mai-recommend ko dito sa Kirk Island. Kasi maganda yung dagat nila kaysa doon banda sa Opatija at sa Rijeka. At nag-enjoy kami. Na-enjoy ni housemate ang aming holiday dito sa Croatia. At ako naman ay, lalo naman ako mga besh, nag-enjoy ako. Kasi bihira lang ito mga besh. Bihira lang kaming lumabas ng Slovakia. So, ayan. Maraming salamat sa panonood at see you again in my next video. Ciao mga besh!